Dalawa po yung sinabi niya, no? Magaling si Presidente. In fact, nung tinatanong po siya, yan po bang mga pagbito ng Presidente? Ito sinabi ni Marcos, nagpasalamat siya sa mga tao dahil sa mga pagpuna nila sa budget, no? Isa lang po yung isa lang po yung hindi natutuwa na pinag-uusapan yung budget. Si Llamas. Dahil bakit daw budget ang pinag-uusapan natin? Bakit daw hindi Duterte ang pag-usapan natin? Bakit daw hindi yung mga bintang ng Quadcom? Alam mo Llamas, yan yung problema sa inyo. Wala na kayo sa mga realidad, no? Wala na kayo sa mga realidad. Hindi na kayo nakababa sa tao. Hindi nyo na alam. Ang mga tao, manood naman kayo ng mga kalye survey. Live yan. Pumupunta yung mga vlogger, tinatanong, ano mas gusto nyong pamumuno? Duterte o Marcos? Lahat po sila nagsasabi Duterte. Kayo magising. O sabi po ni Bersamin, kahit daw hindi pinuna ng tao yung budget, talagang nagtatrabaho raw si BBM. Talagang i-scrutinize daw nila yan. I-scrutinize? Nung nakaraang taon, nung hindi umaangal sa budget, pinirmahan lang ni BBM. O, di ba? Lusot yung akap, lusotan lahat. Last year, wala pong scrutiny. Ngayon po, lahat po umaangal. Gawin nyo ba naman zero yung PhilHealth? Hindi kayo nagbigay ng pondo sa PhilHealth? O samantalang meron tax, yung sin tax na tinatawag, 80% mapupunta dapat sa PhilHealth. Kung wala kayong ibibigay sa PhilHealth, saan mapupunta yung 80% ng sin tax? O pagmamalaki na naman ni Recto yan. Okay, sabi ni Bersamin, hindi na kinakailangan na punahin ng mga tao. Talagang nagtatrabaho daw sila. Ang sabi ni Bersamin, wala raw credit si Marcos, na hindi raw nyo binibigyan si Marcos ng credit. Ayan, no? Magaling si Presidente, hindi nyo lang binibigyan ng credit. Bakit daw natin hindi binibigyan ng credit? Hindi kasi nagmumura. Kita mo? Wala rin po sa hulog yung sinasabi nyo. Alam nyo po, dapat yung mga ganyang edad, nagsasalita na po kayo ng mga may naman, no? Kumbaga, hindi naman namin kayo nakilala sa ganyan na mapagbiro. Kaya daw natin hindi na-appreciate si Marcos dahil hindi nagmumura. For your information, una po, nakakatawa din dahil kahit papano nire-recognize niya na na-appreciate ng mga tao si Duterte. Sino ba yung presidenteng palamura? No? Di ba si Duterte yan? Kinukumpara niya. Siya na po mismo, aminado po sila. No? Kaya kayong mga followers lang, hindi ko kayo nilalang dahil follower kayo. Minamaliit ko talaga kakayahan ng utak nyo. Kayong mga follower ni Marcos, no? Mawalang galang na po sa inyo. Hindi ko po kayo minamaliit yung kakayahan nyo. Talagang ang tingin ko sa inyo ay maliliit ang utak. Kasi harap-harapan. May presidente ba naman kasagsagan ng bagyo? Anong gagawin natin? Hindi. Serious po. Nire-recognize ni Bersamin. No? Nire-recognize ni Bersamin yung
yung appreciation ng mga tao kay Duterte. Oh, diyan niya po sinabi yun. Kasi hindi nagmumura si Marcos kaya hindi niyo na-appreciate. Hindi niyo nabibigyan ng credit. Hindi pala na-appreciate ang termino niya, hindi niyo nabibigyan ng credit. Credit? Utang na naman. Credit, di ba utang yan? Credit is good but we need cash. Utang na naman. Wala ba kayong utak talaga, kayong mga taga-palasyo, kundi mangutang na mangutang? Maraming salamat po at binibigyan nyo po ng pagpapahalaga. No? Binibigyan nyo po ng pagpapahalaga si Pangulong Duterte. Dahil nire-recognize nyo yung palamurang presidente ay tuwang-tuwa kayo, mga Pilipino. Pero dahil si Marcos ay hindi nagmumura, kaya hindi nyo binibigyan ng credit. Pero may mali po kayo. Mawalang galang na po, E.S. Bersamin. Ginagalang ko kayo dahil sa edad. Mawalang galang na po. Alam po ninyo, hindi kami natutuwa kay Duterte dahil palamura. No? Baliktad po, regardless, kahit po palamura siya, natutuwa kami kay Duterte dahil epektibo siyang leader. No? Kahit po palamura. Hindi po namin siya hinangaan dahil nagmumura. Hinangaan po namin siya dahil totoo siyang nagtrabaho. Hinangaan namin siya dahil ang dami niya pong nagawa. Hinangaan namin siya dahil yung problema nilulutas niya. Yung problema inaako niya bilang presidente, hindi niya ipinapasa. Hindi niya ibinibintang. May problema sa SSS, ayaw mong itaas? Huwag mong itaas. Bakit nyo sisisihin si Duterte? Lahat ng galaw nyo nakasisi kay Duterte. Bakit daw pinupuna yung utang ni Marcos? Si Duterte raw nangungutang din. Bakit hindi natin pinuna? Ipokrito raw tayo. Anong ipokrito? Hindi po yung pag-utang yung pinupuna namin. Yung umuutang kayo. Alam niyo nakasunod. Wala na nga kayong proyekto, nagawa niyo pang umutang. Bakit walang sumisita kay Digong nung panahon siya ay nangungutang? Nakikita namin yung proyekto. Hindi nililihim. Nakikita namin yung mga ginawa ni Digong, talagang lapat na lapat. Di ba? Ang daming proyekto, ang daming ginawa. Mas malaki pa utang ni BBM. Walang proyekto. Gagawin literal. Walang proyekto. Opo, wala po. Kay Digong pa yan. Yung mga ini-inaugurate nyo, kay Digong pa yan. Happy New Year po sa inyong lahat. Hindi po ako galit. Malakas lang yung ano. Malaki ang utang, walang pandemic. Mas malaki ang budget ng ayuda ngayon, pero mas konti yung nabibigyan. Ayun na lang, doon na lang eh. Pinuna pa ni no? Tanga talaga tong si Mahina talaga utak nito ni Coach Bukbuk eh. Pinuna pa niya yan eh. Bakit daw ang konti lang ng budget sa ayuda ni Digong? Tama yun. Buti nga, sinabi nyo na eh, 300 billion, around 300 billion lang daw yung budget ni Duterte ng 2 taon. 2 taon namigay ng ayuda. Mas malalaki pa sa binibigay ni Martin. 2 taon. 300 billion lang. Kay Martin, 500 billion 1 taon. Marami pang hindi nabigyan. O, di ba? Doon ka magtataka.
Paano nangyari na yung mas maliit yung pondo, mas marami nabigyan? Hindi po katakataka yun. Alam nyo kung ano po, kung bakit? Kasi hindi magnanakaw ang mga Duterte. Ganun lang po kasimple yun. O, 16,000 na nakuha niya. Magkano nakuha mo rito sa ayuda ngayon? Okay.